And then number 3, you prioritize your mental and emotional well-being. You maintain social connection, healthy relationship with your family, and selected friends. Noong kabataan, syempre, panay ang barkada. Gusto maraming kaibigan. Mas marami, mas maganda raw. Sa family, maraming bangayan, hilingan, alitan, at kung ano pang drama sa buhay. Habang naedad ka, mas pinipili mo na yung peace over drama, silence over argument, bonding time sa mga piling kaibigan lang, meaningful conversation over no-nonsense talk. Mas mahalaga na sa iyo ang quality relationship sa quality friends and family. Allergic ka na sa mga toxic people at toxic relationship. At importante na sa iyo yung mahaba-habang pahinga at relaxation at minsan ay mas prefer mong mag-isa. And kaugnay nito, nagsiset ka na rin ng malinaw na standards and boundaries. Another one is hindi ka na nakatali sa past. Nakaka-move on ka na, nakakapagpatawad, excited kang matuto ng mga bagong bagay despite your age, nag-e-explore ka na ng bagong hobbies at iba pang mentally stimulating activities, mas nagfo-focus ka na sa positive aspect ng buhay, dati malimit kang magmukmuk, pero ngayon sa bawat problema, itinuturing mo na itong opportunity for growth and improvement. Dati marami kang expectation sa tao, pero ngayon, tinatanggap mo ang bawat tao as they are, pero inilalagay mo na din sa tamang kinilalagyan ng mga ito sa buhay. Sinusuko mo na rin sa Panginoon ang mga decision at problema, lalo na mga bagay na wala ka namang control. Mas na-appreciate mo ang mga maliliit na bagay, small act of kindness, at maraming pananaw ang nababago at lumalawak bunga ng experiences mo ng ibang tao o galing sa new learnings na mas humuhubog sa iyong character at pagkatao. Mas compassionate ka na, mas nakikinig ka para matuto kaysa magsalita ka na magsalita, at mindful ka na sa mga kilos mo at pananalita